Simula nang tamaan ng isang mabangis na dimensional storm ang mundo, nagsilabasan ang mga halimaw na nilalang sa iba't ibang sulok ng planeta. Pero, sa totoo lang, hindi pa yan ang pinaka-wild na parte ng kwento. Habang lahat ay abalang nagko-cultivate ng primordial energy at halos isugal na ang buhay para lumakas, ang bida natin chill lang dahil may hawak siyang isang misteryosong cellphone. Sa cellphone na to, may isang kakaibang game, at kapag nag-level up ang character niya sa laro, niggle-level up rin siya sa totoong buhay. Oo, kahit ang mga skills at powers niya ay lumalakas din sa realidad. Kaya umupo ka na, mag-relax, at panoorin kung paano niya binabasag ang competition at paisi-isi lang umaakyat sa tuktok, gamit lang ang ultimate device na nasa palad niya. Sa kwento, halos isang dekada na mula nang tamaan ng dimensional storm ang mundo. Sa gulong yun, nadiskubre ng sangkatauhan ang existence ng mga Diyos, diwata, multo, halimaw, anghel, demonyo, elf, at iba pang nilalang sa alamat. Tinawag silang dimensional beings, at hinati sila sa apat na klase: mortals, legends, epics, at mythicals. Ang kapangyarihan nila ay wala sa kalingkingan ng kakayahan ng tao. Pero may pag-asa, pwedeng umangat ang tao sa ranggo kung makakapag-cultivate ng primordial energy o kaya'y kung makakahuli ng dimensional beings at makukuha ang kanilang mga crystals. Pero risky ito, kasi sobrang delikado ng mga lugar kung saan sila naglalagi. Pagkatapos ng konting world building, dito na talaga nagsisimula ang kwento, sa isang classroom. Isang kalbong guro ang tinatawag si Zhou Wen, ang bida natin. Hindi siya sumasagot, kasi, ayun, tulog sa gitna ng klase. Napapasigaw na lang si teacher, litong-lito kung bakit ganun kataas ang tingin ng lumang principal sa tamad na estudyanteng ito. Flashback time. Noon, sabi ng principal, dalawa lang ang klase ng henyo sa mundong to, si Zhou Wen, at lahat ng iba pa. Fast forward ulit, tumunog ang bell, at biglang kumari pa ng takbo palabas ng classroom si Zhou Wen. Napakamot na lang sa ulo si Sir, iniisip kung mali nga ba ang naging tiwala ng principal. Samantala, nasa tennis court na ang bida natin, mag-isa. Hinugot niya ang cellphone, at dito niya ibinunyag ang sikreto, ang buhay niya ay tuluyang nag-iba nang makuha niya ang mahiwagang phone na may kakaibang game. Para makapasok sa game, kailangan lang niya ng isang patak ng dugo sa screen. Tumingin muna siya sa paligid, siniguradong walang nakakita. Tapos tinusok ang daliri at pinatak ang dugo. Nang masipsip ng screen, biglang nabuo ang isang chibi avatar, cute na cute, at ito ang karakter niya sa game. Ang catch, lahat ng upgrades at lakas na makukuha ng karakter sa game ay lumalakas rin sa totoong buhay. Kaya hindi niya kailangang pumasok sa life-threatening na training, laro lang, leveled up ka na agad. Habang nilalabanan niya ang mga monsters sa game, parang wala lang. Isang suntok lang, boom. Wasak ang higanteng langgam. Sunod-sunod na suntok, parang machine gun. Sa kabilang banda ng eksena, as the sun sets, naririnig natin ang teacher na nagsasalita. Sa Commonwealth, bihira ang taong kayang mag-cultivate ng primordial energy sa edad na 16. Si Zhou Wen ay isa sa mga inaasahan. Kaya lang, isang insidente ang nagpabago sa pananaw ng buong paaralan tungkol sa kanya. Flashback ulit, isang buwan ang nakalipas. Abalang-abala ang mga estudyante, nag-uusap, may nag-challenge kay Zhou Wen. At babae pa. Sa basketball court, nagkaharap sila. Tinanong ni Zhou kung magkakilala ba sila, pero deadma si girl. Sabi lang niya, bring it on. Kaya sa typical na main character energy, sumugod si Zhou. Pero, boom! Isang sipa lang sa sikmura, bumagsak siya parang lata. Walang effort. Parang hindi man lang pinawisan ang babae. Ang crowd shook. Isang sipa lang. Sino tong babaeng to? Nagpakilala ang teacher, ang pangalan ng girl ay Anjing. At mula noon, parang nawalan ng gana si Zhou Wen. Puro tulog, puro game, wala ng cultivation. Nag-aalala na ang matandang guro, baka masayang ang kinabukasan ng bata pero baka nagkakamali siya. Kasi kung tuloy-tuloy lang ang paglalaro ng bida natin sa game na yun baka talaga siyang maging sobrang makapangyarihan. Matapos talunin ang ilang halimaw, nakuha ulit ni Zhou Wen ang isang explosion crystal. Nang i-absorb ito ng avatar niya, biglang binalot ito ng isang arcane blue energy.
Kapag ang kanyang blood avatar ay nag-aabsorb ng primordial energy crystal sa game, tumataas din ang lakas niya sa totoong buhay. Ang game ay may bonus feature pa, na ipapakita nito ang stats ng player na hindi mo makikita sa totoong mundo. Isang buwan na ang nakalipas, mababa pa ang stats ng bida natin. Pero dahil sa game, malaki na ang inimprove nito. Naiisip pa nga niya, kung nag-focus lang siya sa bitter meditation, baka ilang taon pa ang abutin bago niya makuha ang ganitong resulta. Ang tanging panghihinayang lang niya, hindi niya madala sa totoong mundo ang mga crystals na nakuha sa game. Kung pwede lang sana, kahit ang mga low grade ay mabibenta niya para kumita ng sapat na pera at mamuhay ng komportable habang buhay. Habang tuloy ang laro, na-encounter niya ang isa pang halimaw, pero this time, mahirap na kalaban ito, isang red mutated vigor ant. Mas mabilis, mas malakas, at mas aggressive kaysa sa mga dati niyang nilabanan. Alam niyang kaya niya itong talunin, kung may sapat lang siyang oras. Pero habang nakatutok siya sa laban, bigla siyang nakarinig ng mga yabag, si Fang Roxy, isang magandang babae na naka-shorts. Nakaramdam agad ng kaba si Zhou Wen. Ayaw niyang mahuli siya ni Fang Roxy na naglalaro, lalo pat sikreto niya ito. Kung mabunyag ang sikreto niya, siguradong delikado. Pero hindi rin niya pwedeng i-abandon ang laban ngayon. Kaya nagkunwari siyang tech nerd na sobrang tutok lang sa cellphone. Lumapit si Fang Roxy at tinawag siya, iniimbitahan na sumama sa team niya para sa final practical test ng graduation exam. Habang busy pa rin siya sa game, nagtanong siya kung bakit siya ang gusto nitong makasama. Sagot ni Fang Roxy, gusto niyang makakuha ng mataas na score sa combat test at kailangan niya ng malalakas na ka-teammate. Sagot naman ng bida, hindi na ako kasing lakas ng dati, hindi na ako ang top student. Pero sagot ni Fang, ikaw lang ang tanging karapat-dapat na kalaban ko dito sa Guwahay. Sinabi naman ni Zhou Wen na si Anjing ang pinakamalakas, pero ibinunyag ni Fang Roxy na lumipat na raw ng paaralan si Anjing. Nagulat si Zhou sa balita. Ayon kay Fang, hindi rin niya alam kung saan galing si Anjing, pero sigurado siyang lumampas ito sa mortal class. Ang dating at biglaang pag-alis ni Anjing ay parang dumaan lang siya para hamunin si Zhou Wen. Naikwento pa ni Fang Roxy na inakala niya noon na may rivalry ang dalawa, kaya siguro hinamon siya ni Anjing. Saglit na nag-isip si Zhou Wen pero sinabi niyang imposibleng may rivalry sila, hindi niya nga raw kilala si Anjing, at lalo namang hindi siya nakasamaan ng loob. Nagbago na ng usapan si Fang at muling tinanong si Zhou kung sasama na ba siya sa team. Nakita ni Zhou ang oportunidad at sumang-ayon, sabay sabing okay lang na makinabang siya sa galing at leadership ni Fang. Sabi ni Fang, settled. At ibinunyag na may dalawa na rin siyang nahanap na teammates. Simula ngayong araw, magte-training silang 4 tuwing hapon. Tahimik siyang umalis pagkatapos ng usapan. Samantala, nagtagumpay rin si Zhou sa pagtalo sa Red Mutated Ant at agad na pinulot ang Dimensional Energy Crystal. Pero pagkapulot niya, biglang dumagsa ang maraming langgam. Agad niyang tinapos ang game at balak na lang tingnan mamaya ang bagong crystal. Pero bigla niyang naramdaman ang kakaibang tensyon, ang cellphone niya, pati katawan niya, ay naglalabas ng crimson energy. Para siyang nilamon ng kakaibang enerhiya. Mukhang may epekto ang crystal na to, at sa tingin niya, legend grade primordial energy crystal ito mula sa Vigor Ant. Hindi siya sigurado kung anong skill ang dala nito, pero hindi siya nag-aksaya ng oras. Pinatak ulit ang dugo sa screen ng phone at inactivate ang game para malaman kung anong nangyayari. Pagtingin niya, bam, nakakuha siya ng bagong primordial energy skill. Ilang araw ang lumipas, at nagtipon na ang buong team. Ipinakilala ni Fang Roxy si Zhou Wen sa 2 pang miyembro. Tumaas ang kilay ng 2 lalaki, kilala raw nila ang pangalan ni Zhou, pero dahil hindi ito nag-training ng mahigit 1 buwan, duda sila kung makakabalik pa siya sa dating lakas. Yung isa, na may blonde hair, nagsabi na ang target talaga nila ay first place sa college entrance combat test ng Guwa City. At kung sablay si Zhou Wen, baka dapat palitan siya ng isang kilalang malakas, si Jung Yi. Alam ni Zhou na may point ang mga ito. Kasi, itong test na to ay sobrang crucial, pwede nitong baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Sa resulta ng test na ito nakasalalay ang pagpasok sa prestigious universities, pagkakaroon ng magandang trabaho,
at pag-angat sa mataas na estado ng lipunan. At syempre, kung buhay at kamatayan na ang usapan, kailangan mo ng pinakamalakas na mga kakampi. Habang sinusubukang kumbansihin ni Fang Roxy ang grupo oo, malakas si Jung Yi, pero naniniwala pa rin siyang si Zhou Wen ang pinakamagandang option. Biglang nagmungkahi ang lalaking blonde ng isang simpleng test para malaman talaga ang lakas ng bawat isa, kung okay lang daw kay Zhou. Nagtanong si Ru kung anong klaseng test ang tinutukoy niya. Sabi ng blonde, proud na proud pa, ako ang pinakamahinang miyembro sa amin tatlo. Kaya kung matatalo ako ni Zhou sa sparring, ibig sabihin karapat-dapat siyang mapasama sa team. Pero kung matalo siya, sorry na lang. Nagtaas ng concern ang bida natin, delikado raw ang labanan at baka may masaktan. Walang mananalo kung may mapipili. Pero sagot ng blonde, oo, may strength measuring device sa school, pero meaningless yun. Ang tunay na lakas, sinusukat sa isang tunay na santukan. Narinig ito ni Ru at napaisip, alam niyang hindi pa ginagamit ni Zhou Wen ang kahit anong dimensional crystal para palakasin ang cultivation niya. At base sa status ng pamilya niya, malamang wala rin siyang advanced fighting skills. Kahit nag-aalala siya, curious din siyang makita kung paano niya ha-handle ang sitwasyon. Samantala, iniisip ni Zhou na sana gamitan na lang ng machine para i-measure ang lakas nila. Pero tinawanan lang siya ni Tian, takot ka ba? Kumamaw na lang ng ulo si Zhou, sa loob-loob niya, baka raw sila ang masaktan kung isang suntok lang ang ibigay niya. Sa huli, pumayag silang gumamit ng testing machine. Si Tian ang unang sumubok. Buong lakas niyang sinuntok ang machine, habang lahat ay nanunood. Paglabas ng score, 7 points. Naisip ni Zhou na hindi man eksaktong pareho, halos kapantay ito ng stats sa game. Bago siya nagsimulang maglaro, ganito rin halos ang level niya. Tapos, tumingin si Tian sa kanya at sinabing turn mo na. Hinanda ni Zhou ang sarili. Nang pinakawalan niya ang suntok, kumalabog ang buong kwarto. Narinig pa ng kalbong teacher habang naglalakad sa corridor. Bakit may gumagamit ng testing machine sa oras ng pahinga? Tanong ni Sir, kaya naglakad siya papunta sa room. Tahimik niyang binuksan ang pinto, at nakita si Zhou Wen sa gitna ng aksyon. Napakamot siya sa ulo. Kung siya yung sumuntok na yun, grabe. Tahimik ang buong room habang lumabas ang result, 10 points. Maging si Sir, na palihim na nanunood, ay gulat na gulat. Naisip niya, baka hindi nga talaga tinatimad si Zhou, baka sobrang intense ang training nito kaya natutulog sa klase. Unti-unti niyang naiintindihan kung bakit ganoon na lang ang tiwala ng principal. Si Ru naman, nagulat at humanga. Ginamit ni Zhou ang pinakamahirap na method para sukatin ang lakas, at kahit walang chi skills, naka-10 pa rin siya. Si Tian, halatang naiinis. Pero kahit masama ang loob, kinain niya ang pride niya at sinabing, qualified ka. Pero hindi pa siya tapos. Huling suntok, para sa dignidad. Nagbaga ang kamao ni Tian, may kasamang thunder crack, at sumuntok ulit. Resulta, 11 points. Hingal na hingal si Tian, pero binigyan siya ni Zhou ng thumbs up. Pero parang may iniisip pa si Zhou. Nagtanong siya, kapag nasira ko ang machine, ako ba ang magbabayad? Tumawa si Blondie, ako na bahala, sige lang. Ngumiti si Zhou, may yellow energy na unti-unting bumalot sa katawan niya. Habang naghahanda siya, akala ng iba nagmamayabang lang siya. Hindi raw ito basta-bastang machine, kayang magsukat ng lakas hanggang 20 points. Halos walang estudyante ang umaabot doon. Pero si Zhou, binuhos ang buong lakas, gamit ang chi fighting skills. Nagulat si Ru gumagamit siya ng chi. Boom! Tumama ang suntok, at biglang nagsimula ng masira ang machine. Ang circuits, nag-overheat. Basag. Lahat ay nanghilakbot. Pati ang kalbo, nanlaki ang mata. Alam niya, ang machine ay kayang tumanggap ng lakas hanggang rank 20. Para masira yun, kailangan mo ng rank 8 o 9 na ki fighting skill. Bigla niyang naalala ang sinabi ng principal dati. Mas mahigit, si Zhou Wen ay isang tunay na henyo. At ngayon, nauunawaan na niya kung bakit. Pati si Ru, na laging alam na malakas si Zhou, ngayon lang talaga nasaksihan kung gaano kalalim ang potensyal nito. Habang lumulubog ang araw, tahimik na naglalakad si Zhou sa may kalsadang matao. Tahimik ang paligid. Habang naglalakad,
hindi niya maiwasang balikan sa isip ang laban niya kay Anjing. Nalilito pa rin siya, bakit siya hinamon ng isang tao na legendary level na. Ni hindi pa nga siya nakakalabas ng Gida Province kaya wala siyang ideya kung kailan niya na-offend ang kung sino mang tao. Bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone, ang tatay niya pala ang tumatawag, tinatanong kung dadalo siya sa kasal nito. Nagtataka si Joe kung sino ang mapalad na babae. Agad nag-send ng picture ang playboy niyang ama, isang babae na may kapansin-pansing, assets, at tinanong pa kung gusto ba ni Joe ang magiging stepmom niya. Aba, ibang klaseng father-son bonding yan. Anyway, tinanong ni Joe kung kailan at saan ang kasal. Walang kabog-abog, sagot ng tatay niya, next week. Doon naalala ni Joe, kasabay pala yun ng college entrance exam niya. Hindi siya makakadalaw kahit na gusto niya. Tinanong niya kung may iron cookie box ba sa storage cabinet. Tulad ng inaasahan, clueless ang ama. Ipinaliwanag ni Joe, square na bakal na cookie box. Mga 10 pulgada ang haba, may cartoon bear design. Sabi ng ama, iyon nga raw yung dating lalagyan ng bear cookies na paborito niya noon, pero wala na raw mabili ngayon. Nagtataka siya kung bakit biglang interesado si Joe sa lumang kahon. Inamin ni Joe, may cellphone sa loob ng cookie box. Tinanong niya kung tatay ba niya ang naglagay. Sagot ng ama, yung cellphone ba na may puting metal shell, itim na screen, walang keys, mga 7 hanggang 8 pulgada. Nang kinumpirma ni Joe, ibinunyag ng ama, kay Lolo raw yun. Gulat na gulat si Joe. Paano napunta kay Lolo ang cellphone? Kwento ng ama, carpentero noon si Lolo, at bahagi siya ng reconstruction ng ancient Gida City. Habang gumagawa ng mga lumang kahoy na gusali, may natagpuan silang lumang tuyong balon. May kumikislap sa loob, akala nila kayamanan. May lumang kahon sa ilalim, at pagangat nila, may phone sa loob. Umiilaw pa raw nung una, pero namatay agad nung inangat. Walang keys, walang charging port, patay na cellphone. Binaliwala nila, iniisip na prank lang. Kaya't itinabi ni Lolo sa kanyang toolkit. Noon, tinangkapan ng ama ni Joe na ibenta sa repair shop kapalit ng sigarilyo, pero sabi ng technician, walang kwenta yan. Kaya't itinapon na lang sa cookie box. Ngayon, nagtataka siya kung ibebenta rin ba ni Joe ang phone. Pero sa loob-loob niya, buti na lang at hindi iyon naibenta, kundi hindi niya na sana mahahawakan ang misteryosong telepono. Tinanong niya kung naon ba ito kahit kailan. Sabi ng ama, hindi, ni minsan. Nasa loob lang daw ito ng box, hindi ginagalaw ng dekada. Bago matapos ang tawag, paalala ng ama, nasa kanya na raw kung dadalo siya sa kasal. May ibang aasikasuhin pa raw siya. Pagkababa ng tawag, naisip ni Joe, ang tunay na combat test ay magaganap sa ancient Gida City. Worth it sigurong puntahan ang lumang balon, baka may clue pa. Umuwi siya at sinimulang i-rework ang game plan. Ilang araw ang lumipas, nagnanap sa klase, tumatambay sa ilalim ng puno habang lahat ay nag-eensayo. Habang nagpapahinga, tuloy lang siya sa paglalaro. Ilang araw makalipas, sa hallway ng paaralan, 2 estudyante ang mabilis na tumatakbo. Yung isa, nakasalamin, bumangga sa lalaking mukhang aristokrata. Tumilapon ang nakasalamin, pero parang wala lang sa blondeng lalaki. Tumayo lang siya, tahimik pero may nakakakilabot na aura. Habang umaalis kasama ang entourage niya, nagbubulungan ang mga tao, nakakatakot ang vibes ng lalaking yun. Lipat tayo sa labas. Si Tyen ay nagsabi kay Joe na aalis na siya sa grupo. May nag-invite na raw kasi sa kanya sa ibang team. Lumakad siya palayo, iniwan si Joe na napaisip, may backup plan kaya si Roxy. Lalo't malapit na ang test, at imposibleng humanap ng kapalit. Tinawag niya si Lee Ji, tanong niya kung alam ba niyang umalis na si Tyen. Bumigay pa si Lee Ji, hindi na rin siya pwedeng makipag-team kay Joe. At ayaw niya raw ipaliwanag kung bakit. Pumasok si Roy, halatang malungkot. Nababawasan ang miyembro ng team nila. Nang makita si Joe, agad itong humingi ng sorry. Pero sabi ni Joe, siya raw dapat ang humingi ng tawad, dahil sa kanya kaya umaalis ang lahat. May mga tao raw na gusto siyang pabagsakin, kaya natatakot ang mga kakampi niya. Sagot ni Roy, wala siyang alam kung sino ang mga kalaban ni Joe, pero sigurado raw siyang makapangyarihan sila. Naghiwalay silang dalawa.
Habang nag-iisip si Joe kung saan siya kukuha ng mapagkakatiwalaang kakampi, tinawag siya ng kalbong guro. Nang makausap niya ito, sinabi ng teacher. Ang inspektor ay galing sa militar at ang buong pangalan niya ay ang Chansuo. Tinanong niya kung kilala siya ni Joe, at kinumpirma ng binata na hindi niya ito kilala. Nagtaka ang matandang lalaki kung hindi naman siya kilala ni Joe, bakit naman babanggitin ng isang mataas na opisyal ng militar ang pangalan ng isang high school student sa gitna ng isang inspection sa Guide City? Nagtanong ang binata kung sino ba talaga si Ang. Kaya ipinaliwanag ng kalbong guro, ang Earth Federation ay nahahati sa 4 na rehiyon, Silangan, Timog, Kanluran, at Hilaga. Bata pa si Inspector Ang pero galing siya sa isang tanyag na pamilya. Sa edad na lampas 20, isa na siyang senior officer sa militar ng Silangang Rehiyon, isang kahangahangang tagumpay. Nagtanong ang binata kung tina-target ba siya ni Inspector Ang. Hindi makasagot ng tiyak ang guro, pero sinabi niyang binanggit ni Ang Chansuo na hindi magaling na estudyante ang ating bida, at maraming sumang-ayon sa kanya, lalo na yung mga gustong makisipsip kay Inspector Ang. Nag-init ang ulo ng binata. Tanong niya, hindi ba alam ni Ang na ang ganitong mga salita mula sa isang opisyal ay pwedeng sirain ang buhay ng isang estudyante? Tinanong din niya kung may koneksyon ba si Ang sa babaeng si Anjing, yung nakalaban niya isang buwan na ang nakalipas. Ayon kay Kalbo, posible, pero wag muna silang magpadalos-dalos sa conclusion. Ang mas mahalaga ngayon ay makahanap ng team para sa ating bida upang makasali siya sa pagsusulit. Ang deadline. Sa makalawa na, kaya wala ng oras para magpatumpik-tumpak. Hindi pwedeng basta-basta lang ang magiging teammates niya. Ibinunyag ng matanda na may estudyante sa kanilang eskwelahan na nagngangalang Lizuan. Kapag tinanggap sila ni Lizuan sa team niya, sigurado raw na walang sinuman ang manggugulo pa. Pero may kondisyon, kailangan tulungan ng ating bida si Lizuan na makakuha ng mataas na score. Si Lizuan ang kailangang magkaroon ng pinakamataas na puntos sa 4 na miyembro ng grupo. Tanong ng binata, ibig bang sabihin kailangan niyang ibigay ang mga puntos niya kay Lizuan? Tumango si Kalbo, iyon lang daw ang tanging paraan para makasali siya. Sa huli, pumayag ang ating bida at inutusan si Kalbo na kontakan si Lizuan. Pagkatapos ng meeting, tinawagan ng binata ang kanyang ama para itanong kung kilala nito si Inspector Ang Chansuo. At doon ibinagsak ng ama ang malaking revelasyon, si Ang Chansuo ay kapatid niya. Nagulat ang binata, hindi niya inaasahang mangyayari ito. Ipinaliwanag ng ama na si Chansuo ay anak ng kanyang magiging madrasta. Kapag nagpakasal na sila, opisyal ng magiging kapatid ni Joe si Chansuo. At kung hindi pa sapat yun, inamin ng ama na may kapatid pa siyang babae, si Anjing. Biglang nag-click sa isipan ng binata, kaya pala bigla na lang sumulpot si Anjing at hinamon siya sa harap ng buong eskwelahan. Mukhang gusto lang talaga siyang ipahiya. Agad niyang tinanong ang ama kung gusto ba siya ng dalawang ito. Sagot ng ama, iginagalang daw siya ng dalawa. Matapos ang tawag, tanging nasa isip na lang ng binata ay kung bakit sinusubukan siyang guluhin ng kanyang mga bagong kapatid. Baka hindi sila sang-ayon sa pagpapakasal ng kanilang ina sa kanyang ama. Binalika niya sa isipan kung paano ginamit ni Chansuo ang awtoridad nito para hadlangan siyang makasali sa pagsusulit, at kung paanong tinalo siya ni Anjing sa isang suntok lang, dahil masyado siyang mahina para lumaban sa kanila. Kaya't bumalik siya sa kanyang magulong at mabahong apartment at muling naglaro ng kanyang paboritong laro. Sa isip niya, ang pag-level up lang ang tanging paraan para maharap ang mga problemang ito. Matapos patumbahin ang isang mutated na langgam, nakakuha siya ng bihirang item, isang symbiotic egg. Natuwa siya dahil bihira raw makakuha ng ganito sa mortal level, karaniwan, sa legendary level pa lang nakakakuha ng pet. Nang subukan ng kanyang blood avatar kunin ang itlog, bigla itong nabasag at tumama sa kanyang dibdib. Bigla, may tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tinawag siyang Master, at nangakong maglilingkod at mamamatay para sa kanya. Nilukob siya ng matinding sakit sa katawan kaya agad siyang naupo sa kama, hinahawak ang sumasakit na ulo. Pero napansin niyang may bago siyang tato sa kamay. Nang tingnan niya ang kanyang mobile phone, may bago na siyang pet, ang mutated immense strength ant. Ang pet na ito ay pwede ring gamitin sa symbiotic form bilang isang weapon sa kamao.
Excited siya, kaya agad niyang tinakpan ng kurtina ang mga bintana para sa privacy. Sinubukan niyang i-summon ang kanyang pet kahit hindi siya sigurado kung paano. Habang iniisip ito, nagsimulang kumulo ang enerhiya sa kanyang kamay, unti-unting nabuo ang isang glove-like weapon. Ito pala ang symbiotic form ng kanyang pet, at sinasabing nagpapalakas ng kakayahan ng tagagamit nito. Sinubukan naman niyang i-summon ang mismong mutated ant. Nang maglaho ang glove sa anyong usok, nabuo sa gitna ng Crimson Mist ang isang mabagsik pero cute na langgam. Medyo natakot ang binata, aminado siyang mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Sa ngayon, napagpasyahan niyang huwag muna itong sakyan, baka sa labas na lang. Kinabukasan, isinama na siya ni Kalbo para ipakilala kay Li Zuan. Sabi ng matanda, medyo may ere raw si Li Zuan pero hindi naman masamang tao. Dahil pansamantala lang naman silang magsasama para sa test, wala raw dapat ipag-alala. Habang umaandar ang kotse sa highway, narating nila ang isang lugar na tinatawag na The Honorable Royal Health Club. Sinalubong sila ng isang tagapaglingkod at agad tinanong ni Kalbo kung nandoon ang pangalawang anak ng pamilyang Lee. Nang marinig ito, dali-daling inihatid sila ng lingkod papasok. Pagpasok nila, agad na naging malinaw na hindi nagbibiro si Kalbo, totoong mayabang si Li Zuan. Ang lugar ay malapalasyong marangya, at si Li Zuan ay nakaupo sa gitna ng maraming babae, parang isang hip-hop rapper na feeling milyonaryo kahit ilang daang piso lang ang kinita. Agad niyang pinaupo si Kalbo at inalok ng inumin, pero tumanggi ito at dumiretso na sa punto. Ipinakilala niya agad ang ating bida at sinabing napakagaling ng batang ito, at makakatulong ito para makakuha sila ng mataas na score sa exam. Pumayag naman si Zuan, sinabing nagtitiwala siya kay Kalbo at tatanggapin niya ang binata bilang teammate bilang pabor sa matanda. Nang maayos na ang lahat, nagpaalam na si Kalbo, pinaalalahanan ng dalawa na pag-usapan na nila ang mga detalye tungkol sa exam. Bago tuluyang umalis, hinarap niya ang ating bida at sinabing kilalanin ng mabuti si Li Zuan at ang team niya, dahil malapit na ang test. Pagkaalis ni Kalbo, humarap si Zuan kay Joe at sinabing narinig na raw niya ang tungkol sa kanya, na siya raw ang pinakamatalinong estudyante sa Gita High School. Pero pinagsawalang bahala ito ng binata at sinabing chismis lang yun. Sumang-ayon si Zuan at sinabing walang ganong genius sa isang maliit na probinsya gaya nito. Sinabi pa niya na kung totoo man na genius si Joe, edi sana hindi siya natalo ni Anjing sa isang suntok lang. Dagdag pa ni Zuan, hindi na kailangang makisali si Joe sa training para sa teamwork, sumunod lang daw siya sa utos at wag manggulo. Tapos inalok pa siya ng isang hamon, kung maubos niya ang isang bote ng alak sa isang inuman, pwede raw siyang pumili ng kahit sinong babae sa club. Pero si Joe, hindi man lang tumingin sa kanya, nakatingin lang sa kanyang mobile phone, at sinabing hindi siya umiinom. Medyo nainis ang playboy sa ugali ni Joe at nagsimulang magduda kung worth it ba ang pakiusap ni Kalbo na isama ang, walang kwentang, ito sa team. Para asarin siya, inutusan ni Zuan ang isa sa mga babae na aliwin si Joe. Tinawag siya ng babae na, bad boy, at nagsimulang damay-kit kay Joe. Tinangkang kunin ang atensyon ni Joe gamit ang malalaking boobs at medyo karaniwang ganda, pero hindi pa rin umalis ang tingin ni Joe sa kanyang laro. Habang pinipilit siyang pansinin ng babae at hinahawakan pa siya, nabubuwisit na ang binata. Dahil sa panggugulo ng babae, nalalagay sa alanganin ang kanyang avatar sa laro. Sa huling sandali bago siya matalo, itinapon niya ang babae palayo gaya ng isang tunay na gotcha, at mabilis niyang nailigtas ang kanyang avatar. Nabigla si Zuan at halos mabulunan sa ininom, gulat na gulat sa ginawa ni Joe. Nagtawanan ang lahat sa kabaliwan ng eksena. Pero sa kasamaang palad, natalo pa rin si Joe sa laro, kaya medyo bad trip siya. Sa kabilang banda, mukhang nagsisimula ng magka-interes si Zuan sa kanya. Pagsapit ng gabi, kalat na ang mga basyo ng bote at shot glasses sa paligid. Si Li Zuan ay mahimbing na natutulog sa kama kasama ang babae niya, pero kung titingnan ng mabuti, gising pa pala siya. Samantala, si Joe ay abalang-abala pa rin sa kanyang laro, determinado siyang mapatamba ang silver-winged mosquito. Kahit ilang beses na siyang natalo, hindi siya sumusuko. Paulit-ulit na napuputulan ng ulo ang kanyang avatar sa laban. Iniisip ni Joe, hindi pa naman legendary level ang lamok, kaya dapat ay kaya niya itong talunin.
Kung makalapag lang siya ng isang rank 9 power punch, siguradong malaki ang magiging damage. Ang problema, ang attack na iyon ay mabagal, kaya iniisip niya kung pwede ba itong ihalo sa isang high-speed move. Dahil ang character sa laro ay base sa kanya, naisip niyang kung ma-improve niya ang tunay niyang suntok, magsisync din ang avatar sa game. Kaya't nagsimula siyang mag-ensayo ng suntok sa totoong buhay para mapaangat ang performance niya sa laro. Habang nagsasanay si Joe, nasilip siya ni Zuan, tuwang-tuwa sa dedikasyon ng binata. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinapractice nito, at ang one-in punch daw ay parang kalokohan lang. Kumunot ang noo niya, pero dahil wala naman siyang nakikitang kamangha-mangha sa galaw ni Joe, binaliwala niya ito at bumalik sa tulog. Sa wakas, dumating na ang araw ng college entrance exam. Maingat na sinagutan ni Joe ang kanyang papel. Kasama rin si Lee Zuan sa pagsusulit. Pagtapos ng exam at naglabasan ang lahat, halata sa mukha ng mga estudyante ang pagod, mukhang sobrang hirap ng exam. Ilang araw ang lumipas, at isang bus na punong-puno ng mga estudyante ang bumabaybay sa highway, patungong Ancient Gida City. Dekada na ang nakalipas mula ng tamaan ito ng dimensional storm, na nagbukas ng isang bitik sa realidad, naging isang kakaibang lugar na punong-puno ng mutated animals at plants. May mga tropang militar na naka-assign doon, at bawal ang sino mang pumasok ng walang kanyang ama, kaya agad niya itong hinugot. Pero sa kanyang gulat, ang misteryosong cellphone na ginagamit niya sa laro ang tumatawag. Ang phone na ito hindi pa kailanman tumawag o nakatanggap ng tawag, at ni minsan ay hindi pa nag-vibrate, kaya't kakaiba talaga na tumutunog ito ngayon. Lalong nakakapagtaka, naka-activate rin ang camera app. Binuksan niya ito, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin, selfie ba dapat? Sa halip, naisip niyang kunan na lang ng litrato ang magandang tanawin sa harapan niya. Ngunit hindi masyadong tumutugon ang camera ng misteryosong phone. Sa kalituhan, naitutok niya ito sa emblem ng palad sa tabi ng karatula. Biglang nag-react ang cellphone, na-detect nito ang emblem, at nang kinunan niya ito ng litrato, may bagong app na lumitaw sa screen. Mukhang app ito para sa pagpasok sa isang dungeon sa laro, kaya't dahil wala pa siyang ginagawa, naisipan niyang subukan ito. Nagpatak siya ng kaunting dugo at nagmaterialize ang kanyang avatar sa laro, na tila nasa loob ng bersyon ng Gida City sa game. Habang naglalakad siya sa loob, nakakita siya ng nilalang mula sa ibang universo, isang adorable na skeleton soldier. Tumakbo ito papunta sa kanya dala ang malaking sandata, at isang di inaasahang laban ang naganap. Madali lang naiwasan ni Joe ang mga awkward na atake ng skeleton, halos hindi siya pinapawisan. Mabagal at mahina ito, mas madali kaysa sa mga langgam na karaniwan niyang nilalabanan. Tinagtad ng avatar niya ang kaawa-awang zombie gamit ang isang malakas na suntok, nawasak ito sa isang bugzo. Nagulat si Joe nang may bumagsak na crystal, isang skill crystal, kaagad sa kanyang unang kalaban. Pinindot niya ang absorb at unti-unting damaloy ang kapangyarihan ng crystal sa kanyang katawan. Hindi ito masakit gaya ng inaasahan, mas maayos at magaan kumpara sa dati niyang mga karanasan sa skill engravings. Nag-pop up ang system, "You have acquired the skeleton palm skill, isang cheaper use." Magandang panimula para kay Joe, pero hindi siya masyadong natuwa. Alam niyang basic lang ang mga skills ng skeleton soldiers at kaunti lang ang chi na ginagamit. Gayunpaman, nagpas siyang ituloy niya ito, gusto niyang subukan kung anong kaya ng bagong skill. Agad niyang tinawag ang kanyang mutated immense strength ant na lumitaw sa isang liwanag, at sumakay siya rito. Tumakbo ang langgam papasok sa lungsod, mabilis at walang inuurungan, dinudurog ang lahat sa daan. Kaunti lang ang itinatagal ng mga bagong skeleton zombies, parang practice dummy lang sa kanya. Sigurado siya na bawat kill ay magbibigay ng crystals kaya't nag-e-enjoy siya sa pagkatay. Pero maya-maya lang, napansin ni Joe na wala siyang nakukuhang reward kahit ang dami na niyang pinatumba. Lumalim siya sa dungeon hanggang sa may kakaiba siyang na-encounter, isang grupo ng maliit na skeleton zombies na nagsisilbing gwardya ng final boss, isang napakalaking skeleton knight na nakasakay sa kabayo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang skeleton knight, ubod ng bilis itong umatake, tumama agad sa avatar ni Joe, at isang bagsak lang, patay agad siya.
Nang matapos ang game, muling napatingin si Joe sa emblem malapit sa karatula. Sigurado siyang may mas malalim pang sikreto ang Gida Province, at ang palad na emblem na yun ang susi. Biglang may lumitaw sa likuran niya. Pagharap niya, nakita niya ang kanyang stepsister, at gaya ng dati, mukhang hindi pa rin siya natutuwa na makita siya. Maya-maya, hawak na ni Joe ang isang USB flash drive, pero hindi malinaw kung paano niya ito nakuha. Nag-flashback ang eksena, bumwelo ang kapatid niya para suntukin siya pero tumigil sa huling saglit, saka sinabing iniutos ng kanilang ama na ibigay ito sa kanya. Pagkatapos, iniwan siya nito, sabay sabing sayang lang ang effort ng tatay nila sa isang tulad ni Joe, na tawagin niyang walang silbi at mahina, at kailan may hindi magiging tunay na bahagi ng pamilyang Yang. Sa tingin niya, walang taong kasing inutil ni Joe sa kanilang pamilya. Naguluhan ang ating bida, kailan pa siya naging bahagi ng pamilyang yun. Habang nagmumuni-muni siya, tinawag siya ni Zuan. Paglingon niya, dumating na rin si Zuan kasama ang dalawa pa nilang team members. Mukha itong parang pupunta lang sa beach kaysa sa isang seryosong exam. Nilapitan siya ng playboy at kinabig ang balikat niya, sabay sabing huwag daw siyang mag-alala, ang mga tauhan niya na ang bahala sa lahat. Agad namang sumang-ayon ang dalawang alalay. Ang isa pa nga ay nagyabang na kaya raw niyang wasakin mag-isa ang buong Gida Province para kay Boss Zuan. Pero hindi naman masyadong impressed si Zuan sa kayabangan ng alalay niya. Yung isa namang nakaitim na sombrero ang lumapit at sinabing, gagawin nila ang lahat ng makakaya nila at walang magiging problema. Pagkarinig nito, agad na pagtanto ni Joe na sinadya ni Xuan na huwag siyang isali sa plano ng aksyon, ginagamit lang silang dalawa bilang mga pawn. Dumating na ang oras ng pagsusulit, at isang sundalo ang nag-utos sa lahat na pumunta sa tagapagbantay. Doon natin nakita si Roxy, at napansin siya ng ating bida. Ngumiti siya ng magaan at nag-thumbs up, na tila nakapagpagaan ng loob ni Roxy nang makita niyang nakasali na sa isang team si Joe. Unti-unting bumukas ang tarangkahan ng lungsod, kumikislap sa maliwanag na asul na enerhiya na unti-unting bumuo ng isang uri ng portal. Lumapit ang isang lalaking nakasalamin, marahil ito na ang Invigilator, at ipinaliwanag ang mga patakaran. Ang puntos ay ibabe sa bilang ng mga kristal na makukuha sa pamamagitan ng pagpatay sa mga skeleton soldiers. Ang dami ng kristal ang siyang magtatakda ng kanilang rangkang. Pagkatapos ng paliwanag, inutusan silang lumapit at pumasok sa portal. Matatag na lumakad si Joe papunta sa portal, at nang makatawid na siya sa kabilang panig, nandoon na rin ang ibang estudyante, lahat handang harapin ang anumang pagsubok na naghihintay. Biglang nagsilabasan ang mga skeleton monsters at agad nagsipaglandagan ang mga estudyante sa mga ito na para bang may sale sa toilet paper sa Walmart. Lumalapit ang mga skeleton na parang marionette, kumakalansing ang mga buto na parang nakakatawang tambol. Isang lalaking nakaitim na sombrero ang tumaga ng skeleton sa leeg gamit ang isang saksak na parang tinadtad na mantikilya. Samantala, yung mayabang na lalaki ay hinawakan ang kamay ng isa pang skeleton at sinipa ito gamit ang tuhod ng ubod lakas, naging bone confetti agad. Mukhang hindi kailangang kabahan ni Joe dahil tila powerhouse talaga ang team na napasukan niya. Dahil dito, napagpasyahan niyang ito na ang tamang oras para silipin ang isang bagay sa cellphone na matagal na niyang kinukwestiyon. Si Shan, sa kabilang banda, ay sobrang nalito. Tinitingnan niya si Joe na tila naglalaro lang sa cellphone habang nasa gitna ng laban at iniisip kung henyo ba talaga ang lalaking to o puro hangin lang. Samantala, ang hinala ni Joe ay tama, tinitingnan pala niya ang layout ng laro, at napagtanto niyang hindi lang ang city gate, kundi pati ang estruktura ng mga gusali ay parehas sa dungeon sa game. Dahil dito, napaisip siya, posible kaya na ang bawat dungeon sa game ay base rin sa totoong lugar sa mundong ito. Pagkapagtanto niya nito, namutla siya na parang mapapaihi sa salawal. Kasi kung totoo man ito, ibig sabihin ay posible ring nandito ang Skeleton Knight, isang halimaw na ayaw niyang makaharap. Pero sa kabutihang palad, batay sa napuntahan niya sa game, malayo pa sila sa tirahan nito. Hanggat hindi sila lalampas sa testing area, ligtas sila. Makalipas ang kaunti, muling nagsama-sama ang grupo at nagplano ng lumalim pa sa lungsod. Pero nag-aatubili si Joe, at alam na natin kung bakit. Sabi ng mga laki, halos ubos na ang mga skeleton sa lugar na ito at bumagal na ang respawn rate.
Kung gusto nilang makakuha ng mataas na puntos, kailangan nilang tumuloy pa. Sinubukan ni Joe silang paalalahanan na delikado na ang lumabas sa testing area, pero umismid lang si Xuan at sinabing kung natatakot siya, pwede siyang maiwan. Sinuportahan naman siya ng mga alalay, at sinabing ito lang ang tanging paraan para makaipon ng maraming puntos. Sabi ni Xuan, sumama na lang si Joe at huwag mag-alala, babantayan siya ng mga alalay kung sakaling magkagulo. Naipit si Joe, hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa halimaw na nasa unahan. Kaya tinabi na lang niya ang kanyang cellphone at sumama sa grupo. Plano niyang labanan ng Skeleton Knight sa game para matutunan ang tamang strategy. Ito na lang ang tanging paraan para makasiguro siyang ligtas sila ni Leon. Habang nagwawala ang dalawang alalay, sinusupalpol nila ang mga skeleton gamit ang kani-kanilang flashy powers. Samantala, si Xuan at Joe ay chill lang naglalakad. Si Joe ay tutok na tutok sa phone, at paulit-ulit siyang natatalo ng Skeleton King sa game. Matapos na naman siyang matalo, tanggap na niya ang katotohanang walang saysay ang pag-iwas o pagtalon, laging tinatamaan siya ng espada ng Knight. Mas nakakatakot pa raw ito kaysa sa Silver-Winged Mosquito. Pero bigla niyang naalala, hindi naman laging mabilis ang Skeleton King. Bumibilis lang ito kapag nag-charge. Sigurado siya na gumagamit ito ng chi fighting skill para sa bilis na yon. Hindi pa rin niya alam kung paano ito lalabanan. Kung magpapatuloy ito, siguradong mauubos silang lahat. Pero bigla siyang may napansin, nahulog ng halimaw ang isang malaking dimensional crystal. Agad itong pinulot ng isang alalay at dali-daling dinala sa kanilang master. Inabot ng alalay ang kristal sa kanyang master at pinaalalahanan ni Joe si Xuan na sapat na ang puntos nila at dapat na silang umalis. Pero tumanggi ang alalay, sabi niya, marami pa namang oras bago matapos ang exam. Sumang-ayon naman ang nakaitim na sombrero, at sinabing kailangan pa nilang mag-ipon ng mas maraming puntos para siguradong sila ang mananalo. Siningil ni Playboy ang kanyang cellphone at napansin niyang wala namang ulat tungkol sa mga nilalang na lampas sa legendary level sa paligid, kaya ligtas pa raw lumalim. Pero agad siyang hinawakan ni Joe sa kamay at tinanong kung naniniwala ba siya sa instinct. Nalito si Xuan at tinanong kung ano bang pinagsasabi nito. Ipinaliwanag ni Joe na tuwing may parating na panganib, nakakaramdam siya ng masamang kutob, at kahit kailan, hindi pa siya nagkakamali. Ngayon, sobra ang nararamdaman niyang pangamba tungkol sa lugar na tinatahak nila. Siyempre, hindi ito sineryoso ng isa sa mga alalay. Binanatan pa niya si Joe, sinabihang dapat nga ay magpasalamat ito at tinanggap siya ng kanilang master, kaya huwag niyang sirain ang momentum nila dahil lang sa isang weird na pakiramdam. Hindi nagpatalo si Joe. Sinabi niyang ang Gida Province ay maliit na lugar at kahit kailan, walang estudyanteng lumalabas ng testing area. Bukod doon, marami na silang naipong puntos, sapat na para manatiling nasa itaas ang ranggo nila kahit sa testing area lang sila mag-farm. Kaya wala talagang dahilan para sumuong sa delikadong teritoryo. Mukhang tumama sa punto si Joe, kaya kahit si Xuan ay napilitang amining may saysay ang sinabi ng ating bida. Ngunit bigla na lang binunot ng lalaking nakaitim na sombrero ang isang matalas na daga at tinaga sa likod si Xuan. Ngising demonyo pa ang gago, parang pas ang nakahuli ng daga, na enjoy sa kanyang traidor na ginawa. Sinubukan ng blondeng alalay na ipagtanggol ang kanyang master, pero pinabagsak rin siya ng Black Hat Guy. May malupit na tingin sa kanyang mga dating kasama, sinabi ng traidor na dapat ay mamatay na lang sila gaya ng mga aso. Nabigla si Playboy, hindi niya inaasahang pagtataksilan siya, pero sa isang iglap, gumaling agad ang kanyang sugat. Tumitig siya sa traidor at tinanong kung siya ba ay pinadala ng kanyang kapatid. Gulat ang Black Hat Guy nang malaman na alam ni Xuan ang chi spell na tinatawag na Invincible Constitution. Paliwanag time, ang chi spells ay iba sa chi fighting skills o dimensional crystals. Ito ay mga natatanging teknik na likha ng tao, bawat isa ay may limitasyon sa cultivation. Ang Invincible Constitution ay isa sa mga bihirang spell na pwedeng mag-angat ng level ng isang tao diretso sa epic tier. Pero ayon sa mga sabi-sabi, virgin lang daw ang pwedeng mag-practice ng spell na ito. At kapag nawala ang pagka-virgin nila, kailangan magsimula ulit mula sa simula. Kaya medyo duda ang ating bida, paano kaya napapractice ni Xuan ang spell na yan,
palibhasa'y palaging may kasamang mga peachy chicks na mukhang laging busy. Muling nagsalita ang alalay sa lupa, dismayado sa katotohanang tumulong ang kaibigan niya sa kalaban. Maging si Playboy ay hindi maitago ang pagkadismaya. Aniya, ni minsan hindi niya ginasto makipag-agawan sa kapatid niya sa kapangyarihan, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang ipapatay. Nagbitaw pa ng pamatay na banat ang traidor, kasalanan mo kung bakit ganito ang kapalarang darating sa'yo. Pagkasabi niyon, nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang daga at nagpakawala ng berdeng energy papunta kay Playboy. Pero ang galing ni Xuan, parang isang bida sa anime, iniwasan lang niya ito ng may kasamang swag. Napatingin si Joe at ang natitirang alalay sa isang malaking ahas, ang explosive scale snake. Doon nila napagtanto na hindi ordinaryong kalaban ang Black Hat Guy. Sino pa ba ang makakapag-summon ng isang legendary level creature gaya niyan? Pero si Xuan, chill pa rin. Paliwanag niya, ang mga legendary level pets ay pwedeng mapisa mula sa symbiotic egg, basta willing magbayad ng malaking halaga ang isang tao sa parehong level. Napahanga man ang traidor sa kaalaman ni Xuan, hindi ito nagpahuli. Bigla siyang sumugod muli at sinaksak si Xuan gamit ang kanyang dagger. Pero ang ginawa ni Xuan, hinawakan lang ang blade gamit ang kamay, parang wala lang. Halatang hindi handa ang traidor sa ganitong level ng badasser. Ang mahinahong mukha ni Playboy ay unti-unting naging parang villain sa dark fantasy. Isang galaw lang ng kamay, pinakawalan niya ang isang matinding energy blast na tumalsik ang traidor palayo. Doon na naging malinaw, hindi lang porma ang dala ni Xuan, may pangil din siya. Kasama ang legendary level creature niya, lumakad siyang papalapit, kumikislap sa dilim, parang final boss sa Dark Souls. Ang presence niya ay sobrang nakakatakot na napa-atras na agad ang traidor, parang alam niyang mamamatay na siya. Pero hindi siya pinabayaan ni Xuan. Tumalon si Playboy at sinimulang habulin ang traidor. Si Joe, syempre, tinangkang sumabay pero sobrang bilis nila. Nawalan siya ng paningin sa kanila sa gitna ng mga kalye. Sigaw ng alalay kay Joe, bilasan mo. Kailangan mong tulungan si Master Xuan. Sagot ni Joe, sige, mauna ka na. Susunod ako. Nagalit ang alalay at tinawag siyang duwag, pagkatapos ay tuloy-tuloy na hinanap ang amo. Pero alam ni Joe, kahit anong habol niya, hindi rin siya makakatulong. Pareho silang may legendary level creatures, siya, wala. Ang pinakamalaking problema niya ngayon ay ang Skeleton Knight. Siguradong game over pag nakasalubong nila iyon. Ang tanging paraan para matulungan si Lewan ay ang makahanap ng paraan kung paano harapin ang Skeleton Knight. Muling kinurot ni Joe ang hinlalaki, nagpatulo ng kaunting dugo, at sa wakas ay bumalik ang kanyang avatar. Determinado na siyang harapin ang Knight at alamin ang tamang paraan para talunin ito sa totoong buhay. Biglang sumugod ang Skeleton Knight sakay ng kanyang kabayo. Doon napagtanto ni Joe na walang kwenta ang tumakbo, kapag nagsimula na ang charge ng Knight, halos imposibleng iwasan ito. Kaya imbes na umatras, tumalon siya papunta sa Knight, ikinagulat ng kalaban. Nairita ang Knight at nagsimulang ihagis-hagis ang kanyang sandatang parang sibat, pilit na tinatamaan si Joe. Pero si Joe hindi naman estatwa, tumakbo siya paikot-ikot sa Knight, na nakaupo sa kabayo't desperadong tumatarget. Lalo pang naging matindi ang aksyon, paikot-ikot si Joe, kaliwat kanan ang iwas. Pero ginamit ng Skeleton Knight ang kanyang trump card, isang malinis na tago sa dibdib ng avatar ni Joe. Napuruhan siya dahil na-distract siya sa gulo sa paligid. Sigurado siyang si Zan ay nakasalubong na ang Skeleton King. Ibinulsa niya ang kanyang cellphone at binalikan ang dati niyang karanasan sa laban na ito. Naalala niya, sa game, malakas ang Skeleton Knight pero may blind spot sa bandang kabayo nito. Kung maaabot nila ito, malaki ang tsansa nilang mabuhay. Habang patuloy ang paglalakad, may napansin siyang mga guho, malinaw na senyales na malapit na ang mga kasamahan. Sa wakas, nakita na rin niya sila. Agad siyang lumapit at tinanong kung ayos lang sila. Sumagot si Playboy, kung sabihing ayos kami, malayo pa. Yang halimaw na yan, ibang level. Si Chu naman, takot na takot, mas nakakatakot daw ito sa bersyong nakita niya sa laro. Napansin din niya na si Black Hat ay nasa likod lang ng Skeleton Knight, at mas nakakatakot pa, hindi siya inaatake ng halimaw.
Napansin niya ang armor ng traidor. Kaya pala hindi siya pinapansin ng Knight, siguro ay dahil sa suot niyang legendary gear. FYI, ang lalaking ito na nakaitim ay si Jiang Hao, kapatid ni Xuan. At nakakabahala para kay Zhou na kayang gastusan ni Xuan's brother ang traidor na ito ng sandamakmak na legendary creatures. Mabilis na na-realize ng Knight na banta ang grupo, kaya muling sumugod sakay ng kanyang kabayo. Pero sumalubong agad si Playboy, sinabihang umatras ang lahat, at mabilis na tinaas ang kanyang kalasag. Nagbanggaan ang mga atake, at ang lakas ng shockwave parang granada. Yung lalaking katabi ni Zhou, lumipad parang lamok na sinampal, at bumagsak sa lupa. Umuubo-ubo ito ng matindi pero pilit sinasabing ayos lang siya. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, kitang-kita ang Skeleton King at si Playboy na nag-aagawan ng puwersa. Pero bigla na lang may sumugod na explosive scale snake, yung halimaw ni Jiang Hao. Pero mabilis na tinaas ni Xuan ang kalasag at hinarang ito, walang kahirap-hirap. Binawi ni Jiang Hao ang kanyang ahas at ngumiti ng masama. Tingnan nga natin kung paano mo ako haharapin habang inaatake ka rin ng Knight. Patuloy ang pag-atake ng Skeleton Knight, habang si Jiang Hao ay sumugod din. Bogbog na si Xuan, nabibitak-bitik na ang armor niya sa walang humpay na pagsugod ng dalawa. Nagtanong si Zhou, gaano katagal mo siyang matatalo kung ako ang mag-distract sa Skeleton King? Ngumiti si Xuan at sagot niya, hindi aabutin ng 2 minuto. Sigurado ako. Habang naririnig ito, napailing ang alalay. Sa isip-isip niya, seryoso. Si Zhou, immortal level lang siya. Kung susubukan niyang harapin ang Knight, siguradong mamamatay siya. Pero si Zhou, handa na ang drama. Tinanggal ang kanyang coat, tumindig sa matikas na posisyon, at tumalon sa likod ng Skeleton King. Pasimpleng pinatikim ng trash talk, iniimbitahan ang kalaban sa isang laban. At sumagot ang kalaban, umikot ito at humarap kay Zhou. Agad sumugod, pero naiwasan ni Zhou ang unang atake. Napansin niyang halos kapareho ito ng sa game, pero sa totoong mundo, mas mabilis at mas malakas. Habang humahakbang ang kabayo, nabiyak ang lupa sa bigat. Mabilis na gamulong si Zhou palayo, umiwas sa halimaw. Nagsimula na siyang gumalaw na parang baliw, paikot, iwas, sidestep para manatiling buhay. Napagtanto niya, mas mabilis at mas agresibo ang Knight sa tunay na buhay kumpara sa game. Habang paulit-ulit siyang inaatake, paulit-ulit rin ang pag-iwas niya. Sa wakas, sinuntok niya ang ribs ng kabayo, pero parang lamok lang sa elepante. Walang epekto. Tila natawa pa ang Skeleton King, parang naaliw sa weak lang na pinaglalaroan niya. Habang si Zhou ay pilit pa ring naghahanap ng kahinaan ng halimaw. Samantala, nakabangon na rin ang blondeng alalay, pero halatang napahiya. Kasi si Zhou, kahit walang kasamang symbiotic pet, nakakagulat pa rin na kaya ni Skeleton Knight makipagsabayan sa laban, kahit si Black Hat God ay tulalang-tulala na lang habang pinapanood si Zhou na kayang sabayan ang halimaw na yon. Biglang pinaalalahanan siya ni Xuan na wag magpa-distract. Isang napakalupit na suntok ang pinakawalan niya diretso sa mukha ng couple, at literal na lumipad ito parang basahan. Pero nakakabigla, nakatayo pa rin ang Makong at hinamon pa si Xuan. Klarong-klaro, hindi siya titigil hanggat hindi siya ang nanalo o patay na siya. Nagpatuloy ang matinding palitan ng suntok. Medyo ayos lang naman sa ating Playboy, kung gustong mamatay ng Black Hat na to, edi go. Pero sa huli, nauubos na ang lakas ni Black Hat. Isang matinding atake mula sa ating naka-armor na bida ang tila nagpatamba sa kanya, pinadugo at pinatalsik pa ang symbiotic pet niya na nagsimulang mag-shatter. Pero ang tigas talaga ng ulo ng Makong, lumuhad uli at ginamit ang isa pa niyang snake pet para guluhin si Xuan. Habang distracted si Playboy, sinubukang i-ambush siya ni Black Hat mula sa likod. At sabay pang ang umatake si Skeleton Knight. Pero mabilis, umilag ang bida natin, yumuko parang ninja na bangag sa kape, at nakaligtas sa sabayang atake. Pinagsiklap niya ang kamao niya, at isang malupit na suntok ang ibinigay sa symbiotic pet ni Black Hat, durog. Mukhang ginagamit ni Zhou ang sarili niyang symbiotic pet bilang gloves. At nang mawala ng symbiotic pet si Black Hat, agad na tinuhog ng Skeleton Knight ang kanyang dibdib gamit ang sibat. Umiiyak na lang sa sakit ang ahas, na ngayon naging isang gecko na lang.
Tinapakan ni Xuan ang amoy alimaingong gecko, tinapos ang lahat. Pagkatapos ng tensyonadong eksenang iyon, nagsimulang mag-transform ang Skeleton Knight, lumalabas na ang tunay na anyo nito. Isang nakakakilabot na aura ang pinalabas nito, at agad umatake. Sobrang bilis ng atake, wala nang panahon si Joe para umiwas, kaya tinanggap na lang niya ito ng diretsyo. Pero biglang dumating si Xuan. Tinabig niya ang atake. Sa sobrang lakas nito, nagsimulang mabasag ang armor ni Xuan parang basag na salamin. Nakita ito ni Joe at halos mabaliw sa kaba, kung si Xuan nga ay hirap, paano pa siya? Habang nag-aambang umatake ulit ang Skeleton King, tumakbo silang dalawa. Dito na nag-isip si Joe ng plano, siya ang magde-deliver ng final blow, habang si Xuan ang magdi-distract. Pag-atake ng Skeleton King, agad sumugod si Xuan para harangin ito. Nakahanap ng opening si Joe, biglang nagpakita sa likod ng kalaban, at pinakawalan ng isang sobrang lakas na suntok. Nasunog ang kalansay at yumunig ang buong paligid. Pero pag-alis ng alikabok, ayon pa rin siya. Hindi man lang natinag. Muling umatake ang Skeleton King. Pero parang instinct na lang ang pag-ilag ni Joe, parang natural na sa kanya. Si Xuan ulit ang hamarang. Ngayon, sunod-sunod na suntok na apoy ang pinakawalan ni Joe, sobrang bilis na nagdulot pa ng isang napakalaking pagsabog. Lahat nagulat, ganun kadami ang atake, pero hindi pa rin natitinag ang kalaban. Pero sa gitna ng usok, nakita nilang may crack na sa bungo ng kalaban. Ayan na, naisip agad ni Xuan ang gagawin. Binato niya si Joe pataas habang siya ang muling gumambalas sa halimaw. Pagtingala ni Skeleton King, kita niya si Joe na bumabagsak mula sa langit, papunta sa kanya. Sinubukan niyang i-swing ang espada niya, pero pinigilan ni Xuan, pinako ito sa lupa gamit ang sariling katawan. Walang depensa, walang takas, bumagsak si Joe diretso sa ulo ng kalaban. Isang suntok na nagpasabog sa bungo nito, at sa huli, tuluyang nag-crack ang ulo ni Skeleton Knight. Napakalakas ng pagsabog. Sa wakas, nag-disintegrate si Skeleton Knight, naging abot bato, at naiwan ang isang makinang na kristal. Ngumiti si Joe, panalo. Agad siyang yumuko para kunin ang kristal, pero hindi pala iyon kristal, kundi isang symbiotic egg. Ayos din. Biglang naglakad palayo si Xuan habang nawawala ang kanyang armor. Sinabi niyang kay Joe na ang itlog na yun ay regalo sa kanya, bilang pasasalamat. Kung wala si Joe, patay na sila pareho. Pero sabay paalala, masyado pa raw mababa ang level ni Joe para mapisa ang isang legendary level creature. Kaya wag basta-basta. Tumango si Joe. Bigla siyang tinanong ni Xuan kung paano niya nakuha ang symbiotic pet niya. Lalo siyang naging suspicious, dahil sa lakas ng pet niya, mukhang tanging isang taong. Ang Invincible Constitution lang daw ang may kakayahang humawak ng legendary level creature gaya ng itim na armor na sundalo. Kaya napapaisip si Xuan kung baka nasa legendary level na si Joe. Pero agad siyang kinontra ni Joe, na nagsabing mortal level lang siya. Mas lalong nagulat si Xuan, dahil kahit na legendary creatures ang mas malakas, mas mahirap daw gumawa ng symbiotic egg gamit ang mas mahihinang nilalang. At dahil mas bihira pa raw ang mortal level eggs kaysa sa legendary, nainggit bigla si Xuan sa rare na pet ni Joe. Habang nag-aalala si Joe kung may nakakita sa bangkay ni Black Hat, kalmado lang ang playboy at sinabing, karapat-dapat lang yun sa kanya. Sinigurado rin niyang siya na ang bahala. Pero kahit ganon, hindi pa rin mapakali si Joe. Kaya tinapik siya ng playboy sa balikat at sinabing, relax ka lang. Pagkatapos nito, makakapag-apply ka na sa kahit anong kolehiyo, ako na bahala sa'yo. Sabay nilang nilisan ang portal kasama ang kanilang sugatang kasama. Si Zan agad na nag-report sa instructor kung ano ang nangyari sa loob ng gate. Matapos ang lahat, nagpaalam na si Xuan at sumakay sa private car niya. Si Joe naman, sumakay sa bus pabalik sa syudad. Pagdating ng bus, bumaba siya at agad niyang naramdaman ang sobrang lamig at pagkahilo, malamang sa dami ng dugong nawala niya habang nasa laro pa. Nagpasya siyang maghanap ng pagkaing mayaman sa iron. Habang naglalakad siya sa kalsada, aksidente niyang nasipa ang isang taong duguan at nakahandusay sa sahig. Nagulat si Joe, akala niya bangkay na. Pero biglang bumangon ang lalaki at sinabing buhay pa naman siya, may konting sakit lang daw.
Paalis na sana si Joe pero pinigilan siya ng matanda. Iniimbitahan siya sa isang mabilisang usapan dahil daw nag-cruise ang landas nila. Hindi mahilig makipagkwentuhan si Joe, pero pumayag na rin kahit wala siyang idea kung ano ang pag-uusapan nila. At ang unang tanong ng matanda, mahilig ka ba sa babaeng malaki ang boobs? Na-shock si Joe, pero pagkatapos ng konting pag-imagine ng flat-chested at well-endowed girls, napagdesisyonan niyang mas gusto niya ang flat. Natawa ang matanda, pareho raw sila ng trip. Sinabi pa niya na mas okay daw ang maliliit dahil yung malalaki, para sa mga tanga lang. Medyo awkward si Joe habang iniisip kung gaano kahirap para sa babaeng malaki ang hinaharap na makipaglaban, lalo na kung nakaon ang jiggle physics sa laban. Sumunod na tanong ng matanda, gusto mo ba yung malambing at cuddly, o yung pikan at masungit? Si Joe, pagod na at gusto na lang umuwi, kaya pinili ang sagot na alam niyang mali, yung masungit. Tahimik sandali ang matanda, tapos nagliwanag ang mata. Tama, masaya yung mga pikan at maangas. Ang boring ng mga sobrang bait. Ani pa niya, bihira raw makatagpo ng kabataang may discerning taste tulad ni Joe. Napailing si Joe, naalala niya ang stepsister niya na palagi siyang binubugbog, kaya hindi niya gets kung bakit gusto ng iba ang babaeng walang awa. Pero tuwang-tuwa ang matanda, bihira ang tulad mo, bata. May magandang panlasa ka talaga. Tinanong ni Joe kung saan nakatira ang matanda para ihatid sana ito pauwi, pero deadma lang ito. Sa halip, sinabi ng matanda na hindi siya makakababae kung mahina ang katawan niya. Dahil low energy raw si Joe, kahit gaano pa siya kagaling pumili, wala rin daw yan. Inabot ng matanda ang isang maliit na notebook. Nagtataka si Joe, pero sinabi ng matanda na andoon ang cheese spell, isang teknik para mapasunod ang kahit sinong babae, kahit gaano pa siya ka-difficult. Napatigil si Joe. Ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, may alam na siyang QE spells, kaya hindi na niya kailangan yun. Pero natawa ang matanda at sinabing, oo, hindi ito top key spell, pero mas malakas ito kaysa sa bitter meditation. Mas lalong na-shock si Joe, paanong alam ng matanda na nagpa-practice siya ng bitter meditation. Paliwanag ng matanda, kahit mapotla si Joe ngayon, halata raw na solid ang katawan niya, isang senyales ng bitter meditation. Pero bago pa raw tuluyang masira ang katawan niya, pinayuhan siyang itigil na iyon at sa halip ay mag-practice ng true demonic records. Mas maganda ito, 100 beses na mas mabisa, ay, mali pala, 1,000 beses na mas mabisa. Sabay tawa ng parang baliw. Tumanggi si Joe sa matanda at sinabing ayaw niyang tumanggap ng ganong kaalagang regalo mula sa isang estranghero. Sa isip niya, talagang nag-aatubili siyang tanggapin ito, lalo na't hindi pa siya nakarinig ng kahit anong key-fighting skill na tinatawag na true demonic records. Kaya't nagpa siya siyang umalis, ayaw niyang makulong sa bitag ng isang mukhang gasgasing matanda. Habang papalayo na siya, biglang nagsalita ang matanda sa isang malamig at mapanganib na boses. Tumigil ka. Sa mismong salitang iyon, nayanig ang susunod na hakbang ni Joe. Hindi siya makagalaw. Namutla siya at parang may hamatak sa kanya pabalik sa pwesto niya sa harap ng matanda. Dito ipinakilala ng matanda ang sarili, Jean Deoxen. Sinabi niyang ayaw niyang naririnig ang salitang, hindi, at lahat ng tumanggi sa kanya, hindi na raw nabubuhay pagkatapos. Biglang kumislap ang pangalan sa utak ni Joe. Napamulagat ang mga mata niya. Naalala niya, Jean Deoxen, isang pangalan mula sa kasaysayan. Ipinanganak sa pinakakaguluhang panahon, noong bumagsak ang Dimensional Storm sa mundo. Kilala siya bilang pinakamalupit at pinakakinatatakutang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang demonyong nilunod ang Federation sa dugo, at sunod-sunod na pumatay ng 27 epic level warriors. Tinignan siya ni Jean at tinanong, nagbago na ba ang isip mo? O tatanggihan mo pa rin ang true demonic records? Agad na tumugon si Joe, tatanggapin ko. Walang duda. Napakunot noo si Jean, tila nagulat sa biglaang pagsang-ayon. Totoo ba? O nagbibiro ka lang? Tanong niya, hindi mo ba kanina lang sinabi na hinding-hindi mo yun aaralin? Hindi man sinabi ni Joe ng malakas, alam niyang nagsisinungaling siya. Wala siyang balak aralin ang spell na yun, dahil kung gagawin niya, baka matulad siya sa matanda at habulin din ng Federation. Napangisi si Jean at nagdesisyong hindi na lang ibigay kay Joe ang true demonic records.
Aniya, kahit ibigay pa niya, hindi rin daw ito aaralan ng binata. Sa halip, may iba pa raw siyang key spell na masaya paglaruan. Bumunot siya ng isa pang maliit na notebook mula sa kanyang coat at tinanong si Joe kung gusto niya itong aralin. Tumingin lang si Joe nang alanganin sa notebook. Di na siya tumanggi gaya ng dati. Kaya't pilit na inilagay ni Jean ang note sa kamay ni Joe, sabay babala, huwag kang tatanggi ulit, kundi, baka mapahamak ka. Pagkasabi nun, naglakad na lang palayo ang matanda at nawala sa gitna ng mataong kalsada, iniiwan si Joe na punong-puno ng tanong. Habang nakatayo siya roon, naisip niya kung minamanmanan pa rin siya ng matanda. Tumingin siya sa notebook sa kamay niya at nagtaka kung paano niya iyon natanggap sa kabila ng kanyang pagtanggi. Bigla siyang nagsimulang bahing ng sunod-sunod, kaya nagmadali siyang umuwi. Habang pauwi, nadaanan niya ang ilang mga opisyal na nag-uusap. Tinanong ng isa kung may na-detect na reaction sa area na to. Sumagot ang babaeng redhead na oo, kaya't sinabihan siya ng partner na magsaliksik sa paligid at manatiling nakakontak. Napatingin si Joe sa mga badge nila. Mabilis niyang nakilala, mula sila sa Federation. Pinaghihinalaan niyang baka si Jean de Oxen ang hinahanap ng mga ito. Pero nagpatuloy na lang siya sa paglalakad, iniisip na wala siyang pakialam. Pagdating sa bahay, unang ginawa niya ay maligo sa batya. Habang nakababad, iniisip niya kung gaano kabaliw ang araw na iyon. Una, inatake si Xuan ng sarili niyang kaibigan, tapos habang pauwi, aksidenteng nakasalubong pa niya ang halimaw sa kasaysayan, si Jean de Oxen. Ang gusto lang naman ni Joe ay makarelax sa kwarto at makapaglaro ng todo. Pag-akyat niya, tinignan niya ang cheese spell notes na ibinigay ni Jean, at nagtanong sa sarili kung magagamit niya ba talaga ito.